Mga pinagdaanan namin bago makarating ng Europe. Siyempre, naging mahirap muna kami at sinabihan na walang mararating sa buhay. Charot. Hi, mga Marikoy. Ito na nga pala yung araw na aalis na kami. At oo, alis ngayon pa lang kami nag-e-empake. Busy season kasi sa tindahan at tinuna ko na muna yun pati yung mga trabaho ko bago ako nag-empake. Dahil nga ilang araw din kaming mawawala mga Marikoy at wala namang ibang nag-aasikaso doon kundi ako. Anyway, nawala nga pala yung mermaid book ni Jay sa Hong Kong kaya ngayon, dinoblihan ko yung dala namin. Bawat maleta din, naglagay ako ng paborito niyang libro. Siyempre, hindi maiwasan yung mga ganong pangyayari. Kaya ngayon, eto, sinisigurado ko na. Bukod sa libro, dinalan ko din siya ng drawing pad. Tapos itong gift na bigay ni Apong Joy. Pagkatapos namin nag-empake, mga Marikoy, inumpisan ko na nagupitan ng buhok si Jace. 1 week bago yung araw na to, sinasabihan ko na siya, nagugupitan ko yung buhok niya. At ang sagot niya lagi sa akin, takot daw siya. Kaya pinaparealize ko sa kanya na wala namang nakakatakot sa pagpapagupit ng buhok. Sinasabi ko pa nga sa kanya na mas magiging maganda siya kapag nagupitan yung buhok niya. Sobrang haba na din kasi ng buhok niya tapos ayaw naman niyang nagpapasuklay lagi. Kaya madalas nagkakabuhol yung buhok niya. At masayang masaya ako na pumayag siya kahit first time kong gawin ito. Ganun pala talaga no, kapag may anak ka na, lahat ng first, lahat ng hindi mo nasusubukan ay nasusubok mo. In fairness naman, sabi naman ni Daddy Tano, Tati Christine pantay naman daw at bagay ni Jace. Pagkatapos ko siyang gupitan mga Marikoy, binihisan ko na siya. Napapansin ko na parang sisipunin at uubuin itong si Jace kaya hindi ko na siya pinaliguan. Katapos ko siyang maayusan mga Marikoy, ako naman yung nagpasalon. At dito lang sa bahay namin, yung salon namin, si Ate Christine. Sakto kasi dumating na yung pangkulay na in-order ko. Kaya sabi ko sa kanya mga Marikoy, wala siyang ibang gagawin ngayon kundi kulayan ako. Literal na naging all around talaga si Ate Christine. Pagkatapos ko naligot nag-BS, ayan na yung resulta ng buhok ko. Sa mga nagtatanong nga pala, itong suot ko na terno ay binili ko yan sa Mango. Itong si Jace naman, lahat ng suot niya ay nabili namin sa Zara. Alam nyo ba, sa moment na yan, kinakabahan ako na baka umiyak itong si Jace kasi nga may isip niya si Ice. Buti na lang nga ba nagpapaalam siya kay Ice, hindi siya umiyak. Pina-realize ko din kasi sa kanya na kahit aalis kami, babalik pa rin kami dito at si Ice naman ay hindi mapapabayaan. Nandyan si Ate Christine para kay Ice. Hindi nga pala kasya yung mga gamit namin sa puting sasakyan kaya ginamit na lang namin itong van. At si Daddy D and Mommy Precious Angel ang maghahatid sa amin. 11 p.m. pa lang yung flight namin mga Marikoy pero 2 p.m. pa lang lumuwas na kami pa Manila. December 22 ito at magpapasko mga Marikoy kaya ine-expect na namin na matraffic. Bukod sa traffic, naglaan din kami ng oras para sa pagkaligaw namin. Kasakay nga pala ng sasakyan na tulog kagad itong si Jace. Ganyan na ganyan siya mga Marikoy kapag sisipunin na. Wala pa nga kami sa Europe mga Marikoy, nasa Pilipinas pa lang kami pero para na siyang sisipunin. Kaya bago din kami umalis ng bahay, pinainom ko na din siya ng gamot. 7 p.m. na nga pala nung nakarating kami dito sa Minaiya. O diba mga Marikoy, umabot ng 5 oras yung biyahe namin papunta dito na galing Pampanga. Pagdating namin dito, hindi naman nagmumuryot itong si Jace pagkagising niya. 1 week ko nga din palang ine-explain sa kanya yung mga kailangan namin gawin bago makarating ng Europe. Alam nyo naman, itong si Jace, hindi siya sanay sa pagbabago. Tayo niya talaga ng mga pagbabago. At itong pagpunta pa lang namin sa Naiya, pagbabago na ito sa kanya dahil madalas sa Clark lang kami sumasakay ng eroplano. Habang hinihintay nga pala namin yung group leader namin, nanghingi siya ng maiinom, buti na lang nagdala ako ng chocolate drink. At ayan mga Marikoy, nakita na namin si Albert na group leader namin. Kasama niya yung mama niya na may-ari ng EcoZone Travel and Tours. At sa kanila po kami nagpa-assist para sa pag-process ng mga visa namin. At sa kanila din kami nag-avail ng package papuntang Europe. Anyway, akala ko lahat na explain ko na kay Jace. Wala na din kasi sa isip ko mga Marikoy na kailangan ito. Kaso may isa pala akong hindi nasabi sa kanya na kailangan tanggalin yung mga sapatos para sa x-ray pagkatapos sa immigration. Sabi ko naman sa kanila na meron siyang autism pero wala, kailangan talagang tanggalin yung sapatos daw niya. At doon na siya nag-start, nag-meltdown mga Marikoy, umiyak talaga siya, tumiga sa lapag. Tapos nung pinapasuot ko na sa kanya yung mga sapatos niya, ayaw niya nang suotin, nagtampo na siya. Kaya inayan ko na muna siya hanggang sa kusa niya nang pinasuot yung mga sapatos niya. At ayan na nga yung naging itsura ko mga Marikoy sa pag-meltdown ni Jace ng 10 minutes. Sumakses kami sa immigration pero hindi kami sumakses sa preparation para kay Jace. Hindi na lang, 10 minutes lang yun. Pagkatapos naging okay na siya at kumain na kami. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad na kami at pumunta na kami sa terminal gate na naka-assign sa flight namin. Umupo na muna kami at dito na muna kami nagpalipas ng oras. Kung mapapansin nyo, inayahan ko na muna si Jace na mag-iPad dyan dahil wala sana kaming balak ilabas yung mga libro ni Jace para iwas
iwas na din sa pagkawala at pagkaiwan. Kaso mga Marikoy, naalala ni Jace yung mga libro niya at pinalabas niya sa amin. Pero good thing na din na nilabas namin yung mga libro niya dahil yung 3 nilabas namin ay binasa talaga nilang dalawa ni Daddy Tano. Dahil dito sa mga libro, umupo lang itong si Jace at nagbehave dito. At habang nakaupo nga ako, ito na yung pinaka best view ko every time na nagta-travel kami. Pag nakikita ko na hindi nagagadget si Jace tapos itong si Daddy Tano ay nakapokus kay Jace. At akala ko mga Marikoy makakaligtas ako sa pagbabasa ng libro, hindi din pala ako nakaligtas. Dahil nung nagsawa na si Jace sa boses ni Daddy Tano, sa akin niya naman pinabasa yung mga libro niya. Katapos ng alas 2 oras mga Marikoy, ito na yung boarding time namin. Idala nga pala kaming 2 hand carry at yung isa puno ng pamalamig na damit. Isa naman ay yung sinasakyan ni Jace na may laman ng mga libro, pagkain at iba pang mga kailangan niya. Pinakiusap nga din pala namin nung nag-check-in kami mga Marikoy na kung pwede ay tabi-tabi kami ng upuan dito sa loob ng eroplano. Nagbigyan naman kami at nagawan naman ng paraan. At alam nyo ba, bago kami umupo, sabi ni Jace, this is wrong daw. Dahil nanibago siya sa malaking eroplano at nakita niya na may screen bawat upuan. First time niya kasing makasakay ng ganitong eroplano at hindi naman siya na-overwhelmed dahil in-explain ko na ito sa kanya. Actually, natuwa pa nga siya kasi nakita niya na merong mermaid movie na nandito sa screen. Good thing din dahil lumipas yung 2 oras na nanonood lang siya ng movie. By the way, mga Marikoy, 9 hours nga pala yung biyahe namin from Manila to Doha. Pagkatapos niya nanood ng movie, naglaro siya dito sa drawing pad niya. Tapos, bigla ko na lang napansin na natutulog na siya mga Marikoy. Kahit tulog siya, walang makakapigil kay Daddy Tano, kakain at kakain siya. Actually, pati ako kumain mga Marikoy kaso ganito lang yung posisyon namin. Nasa gitna kasi namin si Jace at masarap yung tulog niya. Sobrang sarap ng tulog niya, ginising na lang namin siya pagkalapag ng eroplano sa Doha, Qatar. Dahil kumpleto at tuloy-tuloy yung tulog niya, kaya pagkadating namin dito, nasa good mood siya. Dito nga pala yung connecting flight namin papuntang Amsterdam. At halos may 2 oras pa kami, kaya naglakad-lakad kaming 3. Siyempre, hindi na rin namin sinayang yung pagkakataon, lalo na first time din namin dito. Di rin kami nag-worry na maiwanan mga Marikoy dahil lagi nag-update sa GC si Albert. Pag boarding time na, ina-update niya kami sa GC. At na mga kailangan gawin ay sinasabi niya kagad sa amin. Isa sa wino-worry ko na baka manibago itong si Jace ang pagsakay ulit ng eroplano. First time din niya kasi may experience na sasakay ng 2 eroplano bago makarating sa pupuntahan namin. In fairness naman mga Marikoy, walang muryot na naganap sa pagsakay ng pangalawang eroplano. Baliktaran pa nga yung nangyari kasi napakasaya niya. Makto kasi yung upuan niya ay nasa tabi ng window. Sa moment na yan, naiyak na ako kasi totoo lang, napakadami kong worries sa kanya. Kaya nga, first time lahat sa kanya ito, akala ko mahihirapan siya. Akala ko magbi-meltdown siya ng bongga at mag-iingay siya sa eroplano. Pero hindi naman nangyari mga Marikoy dahil sa totoo lang, napakasaya niya. At patuloy niyang pinapamukha sa amin na deserve namin ito, deserve niya to. Dahil hindi siya inaantok, bukod sa nanood siya ng movie, nayahan ko din siya na gumamit ng iPad. Pero dahil 7 oras na biyahe ito bago makarating ng Amsterdam, katulog pa rin siya mga Marikoy, pero umabot na lang ng halos 3 oras yung tulog niya. Saktong nagising siya, palapag na yung eroplano at nasa Europe na kami. Yun lang nga, na late kami sa paglabas sa eroplano dahil nagbawas pa itong si Jace mga Marikoy. Kaya pagkalabas namin ng eroplano, kami na lang yung hinihintay ni Albert. At itong si Jace mga Marikoy, natuwa siya sa hawak ni Tito Albert niya kaya hiniram niya muna. Apply daw siya mga Marikoy na tour guide. Sa group tour na to, 30 plus nga pala kami at may kasama kaming mga kapampangan din. Kalabas namin ng airport mga Marikoy, minute namin yung isang group leader din dito naman sa Europe. At ayan, naglakad kami papunta sa bus, 10 minutes yata nalakad dito at napakalamig. Pero hindi namin naramdam yung pagod kasi napakasaya namin. Finally, nandito na kami sa Europe. Itong Amsterdam nga pala ang unang pupuntahan namin. Itong si Jace naman, Paris siya ng Paris. Katapos ng 10 minutes na paglalakad, nakarating na kami dito sa bus. At syempre, ang unang gagawin mga Marikoy, mag-check-in muna kami sa hotel. Tok, 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 tok.